sa ating lahat, sa mga OFW at sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. So for today's vlog po mga kaingat ay pupunta po kami sa South Caloocan para kumuha ng ID ng PWD para yung mga processing na mga laboratory ay mga medicine makabawas gastos. Dito na kami sa terminal mga kaingat. Mamaya na lang po sa biyahe. So dito na po kami mga kaingat sa Caloocan City Hall South para kumuha ng PWD ID para sa mga makakakuha ng discount sa mga medicine, mga hospital bill. So ayan yung Caloocan City Hall. Ayan okay, thank you. Pwede na pumasok. Mamaya pa po. Mama. Diyan muna po. Baka pwedeng kuya, kaka-opera lang. Pakupo lang saglit. Tara na mi. Kaka-opera lang niya. Thank you. Lagi lang po ng Sige po. Nandito na po kami mga kaingat sa Caloocan City Hall sa South. Sobrang linis po dito mga kaingat to. Ito po kasi yung bago na City Hall. Nandito na po kami sa Person with Disability Affairs Office sa PWD para mag-apply na po si Mary ng ID niya ng PWD. So dumiretso kami rito mga kaingat kasi para yung ID niya is hindi na laminated kundi yung PVC na siya. For 5 years na po siya. So doon sa mga kukuha ng PWD ID, panoorin nyo po ito para may idea kayo kung paano kumuha ng PWD ID. Kasi kapag laminated for 1 year lang po iyon mga kaingat, medyo hectic po masyado. Kaya dumiretso na kami rito, sinama ko na rin po si Mary. Tapos kumuha kami ng mga form sa may barangay namin, kung saan po kayo nasasakupan na barangay. Doon po kayo kukuha. Unang-una kailangan nyo po ng indigency. Tapos sa 2x2 picture and 1x1 picture na tag 2 pieces. Kasi i-attach po yun sa form na ipapasa nyo po. So nandun na po yung mga form sa barangay nyo, pilapan nyo na lang po. Then punta po kayo sa City Hall kung saan po kayo nasasakupan ng barangay nyo. For example, Quezon City Hall. Pero kasi po kami sa may Caloocan North po kami. Pero yung Caloocan City Hall ng main is nandito sa Caloocan South. So kaya dumiretso na po kami rito ni Mary. Yan po. So nasa loob na po yung papel ni Mary. Maya-maya po ipaprocess na po yun mga kaingat. Hindi mainit dito. Yan sila sila ma'am, mga OJT. Anong pangalan nila te? Heidi po. Ha? Heidi. Heidi. Si ate? Janelle. Si Janelle. Si ate Janelle and Heidi, shout out. So sila po yung nagpasok ng papel ni Mary para i-process na po. So hintay lang po kami kasi wala pa po yung magpa-process ng papel. So pero okay lang po. Kami naman po yung unang-una. Alam po makakauwi rin po kami ng maaga. Ay, si Angel na niya. Pagka ganito po talagang oras, medyo marami ng tao. Unang-una yung mga magbabayad ng mga amilyar, mga business kasi magpapasok na po yung December. Baka merong mga nag-a-advance na bayarin tsaka sa mga assessment or sa iba pang kuhanan ng mga other documents. So tinawag na po kami mga kaingat. Akin na yan.
Morning. So mga kaingat, tapos na po kuha na ng ID si Mary ng picture para paglabas po nun PBC na po yung ID niya. Pinipirmahan niya na yung receiving. Ayan o. Asan yung ID niya? Patingin nga ako. Ito na po mga kaingat yung ID niya oh. PVC na po siya for 5 years. Hindi na po siya for laminated. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Ano, meron din sila galing ng Caloocan North. So mga kaingat, dun sa mga gusto mag-upgrade ng ng laminated to PVC, dito lang po kayo pupunta sa Caloocan South, sa main. Sa Personal with Disability Affairs Office, punta lang po kayo rito mga kaingat. Mas maganda, mas maaga para ma-process agad. Actually, madali lang mga kaingat. Pipicturean lang, then ano na po kagad, mapiprint na po kagad yung ID. So tapos na po kami mga kaingat at uwi na po kami para hindi ka po yung na-traffic. Okay na mi, tara na. Uwi na kami mga kaingat. So tapos na kami mga kaingat at uwi na rin po. Medyo mahaba na rin yung pila sa loob dahil dumarating na po yung may mga gagawing importante sa loob kung ano man yun. Ganda ng Caloocan South no. Saan tayo punta? Tricycle? Sasakay ko po kami ng tricycle para going to Monumento MCU. Para nandun po kasi yung terminal ng mga SUV kung saan pupunta sa Caloocan North. Medyo makulimlim, madulas kami. Buti na lang wala rin pong pasok si Kirk at saka si Kuya Arvin. Dahil sem break po ni Kuya Arvin, si Bon lang po yung may pasok kasi exam niya. Mabibilis yung mga motor. Naghahabol ng oras nila papasok. Nakago kasi sila. Ito na yung tricycle yun. Patawid na lang po kami kasi ayun yung tricycle oh. Ayun oh. Hindi kasi hindi mabaluktot. Magkano po tayo? So dito na kami sa terminal ng FX. Ulo mo. Mga kaingat, dito na kami ngayon sa bahay. Pauwi na kami. Kirk! Nandiyan po yung mama ni Mary tsaka papa niya. Ayan. Oras na ba? Oras na ba? Oras 10 siguro. Last G's? Oo. Ginagawa ni Papa. Natutulak na sa bayan. Okay. Ayan, naglabas si mama ni Mary. So mga kaingat, mamaya explain ko sa inyo kung paano yung pagkuha ng PWD ID step by step sa mga may relatives dyan na mga kailangan ng PWD, yung mga OFW na meron kayong relatives dito sa Philippines. So explain ko po sa inyo mamaya kung ano po yung mga kailangan.
Nakarating tayo ng anong oras yan, may 10 alas 10. Nakauwi kami ng mga alas 10 mga kaingat. So uwi ni Bon 10:15. Sunduin ko po muna si Bon. Ayan. Sunduin ko lang po muna si Bon sa school para makakain at makatulog siya ulit. So tara mga kaingat, biyahe muna ako. Ito na ako sa school ni Bon mga kaingat, susunduin ko na siya. Wala tayong sasayangin na oras. Simula kanina pang 4 AM nagluto tayo ng pagkain at baon niya. Tapos nag-prepare lang po kami ni Mary para umalis. Kasi exam lang naman niya po para makauwi agad. Nandito na si Bon mga kaingat, uwi na kami. Kamusta ka? Hello mga kaingat, kamo. Hello po mga kaingat. Labas mo, hindi nila marinig. Hello po mga kaingat. Uwi na kami. Oh, helmet mo. Lock natin. Ano? Okay na, ganyan na. Ito na kami mga kaingat. Sige na, baba na. Ito mga kaingat, mili na ako kanina pagdating namin ni Bon. Ito yung iluluto ko. Ipiprito ko yung bangus. Mas maganda mga kaingat, lagyan nyo siya ng cornstarch para pagka pinirito nyo, crispy yung mga balat na yan. Tapos ito, meron na rin akong daing na bangus, ipangsasahog ko yan sa gulay. Yan o, pinirito ko po kanina siya. Malutong po yan. Tapos ito yung mga gulay. Sitaw, tapos may kamote, tapos meron akong sigarilyas na binili. Yan, sigarilyas. Yan, sa mga Ilocano, yung mga kilala yan, masarap yan. So, syempre, hindi mawawala yung talong. Tapos, kalabasa. Mga kaingat, ayan, kalabasa. Tapos, meron din tayong okra. Yan. Hindi ko nilalagyan ng ano, mga kaingat, ng tawag dito, ng ampalaya. Kasi napapaitan ako, nawawala yung ano, yung gusto kong panlasa sa niluluto kong ano, gulay. Tapos syempre hindi nawawala diyan yung konting bagoong isda tsaka kalamansi. So mga kaingat, iluluto ko muna tong ano, bangus, ipiprito ko muna. Yan o, nilalagyan ko ng cornstarch para malutong yung balat. So luto ko muna mga kaingat, no. Ito na yung cornstarch mga kaingat. Tapos nilagyan ko na rin ng asin to. Hindi ko ginamitan ng alam nyo na kung ano yung nilalagay. Tapos sasawsaw ko lang to rito. Iro-roll ko lang. May asin na po yan. Yan o. Ito rin yung isang technique mga kaingat para yung bangus pag pinirito nyo, hindi siya tumatalsik yung ano, mantika. O para maniwala kayo, try nyo sa inyo. Oh, di ba? Lagyan lang natin 'yan sa loob para crispy po yung balat niya pag naluto. Yan, lagyan po natin 'yan sa loob. Yan ang isang technique para hindi po matalsik yung mantika. So prito muna natin 'to mga kaingat. Ayan oh.
Sa mga kaingat, sindihan na natin yung kalan. Tapos lagyan na rin natin ng mantika. Mga kaingat, gagamitin ko pong mantika is olive oil para healthy. So mga kaingat, pagka alam nyo nang mainit yung mantika, lagyan na natin yung piprituhin natin. Kasi pagka hindi mainit yung mantika, may possible na dumidikit kahit hindi mo lagyan ng ano. Ito na to. Yan. Yung ulo, yung buntot. Yan. Crispy yan mga kaingat. Gitna. Tapos gitna ulit. Yan. Tingnan nyo mga kaingat, hindi siya tumatalsik yung mantika, oh. Oh, di ba? Oh. Comment down below kung sino yung gumagawa ng ganito mga kaingat. Hindi siya matalsik. Pasayaan lang natin siya maging brown. So mga kaingat, habang piniprito natin to, magbalat muna tayo ng mga gulay. Tsaka slice na rin natin para pagka naluto to, susunod naman natin yung gulay. So mga kaingat, ito yung lulutuin kong gulay. Yan o, kalabasa, sigarilyas, talong, okra, sitaw, tsaka kamoting dilaw. Kasi ito yung sasawag natin na daing na bangus na malutong. So, balatan ko muna, tsaka slice ko, tapos hugasan na natin. Ito na yung bangus natin, mga kaingat. Tignan nyo kung gaano ka-crispy to. Oh. 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 Try nyo to sa inyo. Crispy yan. Yung balat. Oh. Sarap. Bagay na bagay yan sa gulay. Yan, tinutulungan na ako ni nanay. Oh. Try nyo to sa inyo mga kaingat. Piniritong bangus tapos lalagyan nyo siya ng asin syempre. Lutong oh. Crispy yan. Pati balat. So ito na mga kaingat. Na-slice ko na at nahugasan ko na rin yung mga gulay. So igigisa muna natin yung bawang sibuyas. Tapos ang sama-sama nito mga kaingat, kamote, merong kalabasa, sigarilyas, sitaw, talong, okra, tsaka nilagyan ko na rin ng kamatis. So igigisa po natin ito. Tapos pagka nagisa na siya, lagyan lang ng konting tubig, tsaka bagoong isda, tsaka kalamansi. So pakukuluan na po 'yon. So, shoutout po pala sa mga Ilocano na alam na pagluto nito. So, ayan, start na ako mga kaingat. So, mga kaingat, naggisa na ako ng bawang sibuyas. Tapos lagay ko na tong mga pinirito kong daing na bangus kanina. Sarap. Malutong to mga kaingat, yung daing na bangus na yan. Ayan, huwag muna tayo magbaboy para healthy. So mga daing na bangus para mas masarap ang gulay. So okay na yung bangus, lagay na natin yung gulay mga kaingat. Ayan. Healthy food. Ayan o. Tapos tatakpan lang po muna natin. Tatakpan ko muna mga kaingat. So yan na mga kaingat, na mix ko na siya. Medyo nagisa na rin ng konti yung gulay at naibabaw na yung bangus. Lagyan ko lang siya ng isang basong tubig para ayan na yung mag-i-steam sa kanya. Okay, pag nalagyan na po yan ng tubig, lagyan na rin po natin ng bagong isda. Yan. Okay.
So takpan natin mga kaingat, tapos pakuluin natin hanggang sa maluto yung gulay. Tapos okay na yon, ready to eat na mga kaingat. Ang kakain yan si nanay, tapos yung mama tsaka papa ni Mary, tapos kami. Tapos si Mary, meron naman na siyang ulam na ano ba yun, salmon. So mamaya kakain na kami. Kain tayo mamaya mga kaingat. So mga kaingat, after ko mapakuluan ng 15 minutes, tignan natin. Ayun no, wow, luto na. Luto na siya mga kaingat oh. Oh. Sarap ng kamote, matamis. So prepare ko na mga kaingat para kumain na tayo. Sama kayo sa pagkain namin. Luto na. Oh. Diba? Luto na. Tapos ito yung piniritong bangus na crispy. Oh. Oh. Kakain na. Kakain na kami. So Ate Ping, dumating na po yung ano, yung pina-package nyo. Yun na lang kuya. Sige, abante mo pa. Okay. Hello po mga kaingat, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat, sa lahat po ng mga OFW na patuloy pa rin pong sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man po kayong panig ng mundo, kamusta po kayong lahat? So ngayon po, i-explain ko po sa inyo kung paano po yung pagkuha ng PWD ID. So based po yun sa na-experience namin kanina ni Mary kung paano po yung pagkuha. So unang-una po, pupunta po kayo ng barangay kung saan po kayo nasasakupan ng barangay. So kailangan nyo po ng 2x2 ID picture, 1x1 ID picture, tapos kukuha kayo ng indigency. Then meron po sa inyong ibibigay na form for PWD ID. So kailangan po fill upan nyo po yun. I-double check nyo po lahat ng pinilapan nyo kung tama, yung address, yung pangalan, yung birthday, kasi ilalagay po yun sa ID ng PWD. So ang kagandahan po ngayon mga kaingat, dun sa mga datihan, alam nyo na po yun na inilalaminate lang po yung ID. So ngayon, pupunta po kayo ng barangay. Once na perfect nyo na po yung mga kailangan, pupunta po kayo sa City Hall. Kung saan mo po kayo City Hall, like Quezon City, Caloocan, kung saan pong City Hall kayo nasasakupan. So pagpunta nyo po doon, punta po kayo sa mga office ng PWD. Doon po, hihingiin yung mga form na pinilapan nyo na galing sa barangay. Tapos mag-xerox po kayo ng mga ng mga birth certificate, ganon. So i-attach ko po rito sa vlog ko, makikita nyo po diyan, ito po na kung ano po yung mga kailangan, yung mga datihan, yung baguhan, tapos yung kung kailangan lang ng representative. Pero mas maganda mga kaingat, isama nyo po yung relatives nyo na PWD para mapicturean siya. Ang kagandahan nun, 5 years na po yung ID. Valid na po siya ng 5 years kasi ano na po siya, PVC, hindi na po siya nilalaminate mga kaingat, para na siyang ATM card. So yun po yung kagandahan. So sana makatulong po itong explanation ko sa inyo sa mga OFW na may relatives po dito na PWD. So ganun lang po yung gawin nila para hindi naman po hassle sa susunod, kasi ang alam ko pagka nilalaminate per 1 year lang po yun. So ngayon meron na pong PVC ID for 5 years. So sana po makatulong po itong explanation ko sa inyo. Based po ito sa experience namin kanina at saka sa advice po sa amin na mga nakakilala ko. So maraming salamat po sa patuloy pa rin pong sumusuporta po sa YouTube channel ko. Kahit hindi pa man po ganong kalaki, alam ko po na yung pagtitiwala nyo sa akin kailangan pahalagahan. At sa mga patuloy pong nagdarasal para sa mabilisang paggaling ng wife ko, maraming salamat po. At makikilambing na rin po ako na sana wag nyo pong skip yung ads.
try nyo po munang basahin yung mga comment para hindi nyo po ma-skip yung ads kasi mas mahalaga po sa amin yung hindi pag-skip ng ads kasi yun po yung paraan para makatulong po kayo sa akin. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at God bless po sa inyong lahat. Thank you po.